Ngayong episode ay hindi lang tayo basta magmomoto camping. Ipapakita ko rin sa inyo ang mga naggagandahang camping spot at mga pasyalan dito sa rehiyon ng Bicolandia. Mula sa iba't ibang uri ng bulkan, kabundukan, karagatan, hanggang sa mga nakakamanghang waterfalls, lilibutin natin yan. Wow, grabe tubig. Sobrang lamig. Hindi pa man din tayo naliligo. Ramdam na natin kung gaano kalamig dito. Sisilipin din natin ang lagay ng kakalsadahan mula Manila patungong Bicol. Kaya naman, samahan nyo ako sa isa na namang epic moto camping adventure. Bago nga pala tayo umuwi ng Bicol, at doon tayo maghahanap ng magandang spot at makakasama natin si, saka ko na sasabihin pag biyabayain na tayo ng Bicol. Pero bago ang lahat, may pupuntahan tayong dalawang event, ngayong araw, pupunta tayo ng event ng Taracamp PH kasi isa tayo dun sa komite para tumulong sa event na gaganapin na bukas, Then, pagkatapos ng event, kinabukasan is may pupuntahan pa tayo bago umuwi ng Bicol. Sasali tayo sa race ng 7-Eleven MTB Cross Country. Kahit wala tayong ensayo sasali tayo. Nga pala, salamat pala kay Ninong at sa Team Araneta at sa pag-sponsor sa ating gaganapin na 7-Eleven race. So, bayad muna tayo. Sir? Saan ba tayo nakalimutan? Payapa. Payapa. Tierra Campground sa dulo. So, kailangan mo magbayad ng magkano, sir, sa motor? 10 pesos. Wala, sir, naiiwan po. Oo. Oo nga pa eh. Sige po, salamat. Ingat po kayo. Opo, thank you na marami. So, kailangan niya magbayad ng 10 piso pag magkakam kayo dito, Santa Ines. 10 piso sa motor at kung hindi ako nagkakamali, 50 pesos naman kung ikaw ang nakasasakyan. So, kita-kits at huli na tayo. Late na tayo nagising. So, marami na sigurong nauna doon na ating kasama sa Taracamp. Let's go! It's alright. Dito na tayo sa mismong event. Ayan. Sa Tierra Campground o Palaya Farm Resort. Ayan. Pag na sila. Pag-umpisa na sila magtusok-tusok ng mga sa mga Chinese ni Coolman. G2X, nice meeting you po. Nice meeting you. Kapatid. Hello po, hello po. Ang pogi mo naman, Papa. Ay, May roboys pala dito. hello, Mira. Kinabukasan ay kailangan namin gumising na maaga dahil pangalawang taon na ito ng event ng Taracamp. Halos doble ang umattend ngayon at nagpapasalamat kami sa lahat ng nakiisa sa event na to. Good morning! Ito na yung araw ng event at ganito yung weather. Medyo maaga kami gumising at may mga campers nang dumarating. Grabe lamig. Para kaming nasa Baguio. Morning po. So yung iba nag-prefer na kasi may maraming palaro pa contest. Pagandahan ng setup ito kila G2X. Meron sa sasakyan, meron sa moto camping. Kaya busy ang mga persona. Papa Dance, the Roboys,
Ito na yung susunod. Ito na yung susunod na i-recruit natin. Let's go, Robo! Sinasama niya ako nung alak dyan, yung mga naubusan na. Nandyan si The Wood State. Sir. So dahil nanalo tayo sa raffle ng tattoo. So bago tayo maglaro bukas ng 7-Eleven, magpapalagay tayo dito. Symbol ng bike, bundok, waves, tsaka fire. Nagbuskalan ka na, Master. Nagbuskalan ka na. Tatlo na nga lang tuldok, kalahati po isa. Tapos na gano'n lang kadali tinapos ni Sir Vince. Ayan. Bike, bundok, alon, tsaka fire. All goods na tayo. Kinagabihan ay nagkaroon ng kaunting activities at ito na rin ang huling gabi ng event. Kaya halos lahat ay kalmado na at ini-enjoy na lang ang masayang kaganapan. At kinabukasan, pagkatapos ng event, ay agad tayong pumunta sa isa sa pinakaprestiyosong bike race dito sa Pilipinas. Ang 7-Eleven Cross Country Marathon 2026. At syempre kahit walang ensayo si Akla ay magbibida-bida siya doon. So 15 minutes papakawalan na kami bago pala natin umpisahan yung karera. Gusto lang namin pasalamat kaya Ninong Rodnitan at saka sa Team Araneta at saka Sir Edmond sa taon-taong race kit na binibigay. Thank you! Tulad ng dati, yung pinangako isa, kukunin natin yung pinakauling pwesto sa karera. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! That's it! And our senior riders as well. Nga pala, gusto ko lang magpasalamat syempre kay Boss Rodnitan. Siya yung dalan kaya nakapaglaro kami, Master. Thank you. At kay Sir Edmond syempre sa Team Araneta. Thank you mga Master. Finish. Good morning! Sa wakas, matutuloy na rin ang ating biyaheng Bicol sa araw na to at kakatapos lang natin kumarera sa 7-Eleven. Medyo pagod pa tayo. By the way, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng dumalo ng Tarakam PH. Medyo sunod-sunod yung event na dinaluhan natin at congrats sa lahat ng nanalo sa parapol at sa lahat ng organizer ng Tarakam. Congrats, sobrang ganda ng event, maganda yung result. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at congrats din sa lahat ng nakatapos sa 7-Eleven race although sumemplang tayo at nasira na naman ang ating 360, pero at least natapos natin ng mas maaga pa tayo ng 1.5 oras na inalat sa ating time so sa araw na to hindi tayo mag-iisa papuntang Bicol. Kasama natin ang nag-iisang Disney princess sa likod ko. Ayan, ang ganda lang ang bag niya talaga. At samahan nyo kami na maghanap ng magandang camping spot doon sa Bicol. So lahat ng mga pinuntahan natin is ipapakita ko sa inyo yung mga alam kong camping spot at yung mga iba pang bago na hindi ko na ipakita sa inyo Then dito na rin ako nagsimula mag-vlog, mag-video sa Bitukang Manok at gawa nga na madaling araw kami umalis at wala rin naman tayong gaanong makikitang view. So kukuha lang tayo ng paunti-unting video para may update ko kayo kung ano na yung sitwasyon ng kalsada pag pupunta kayo ng Bicol. Titingnan natin kung naging
Mas malala pa ba? Tingin ko mas maging malala pa yung daanan kasi doon pa lang sa pagbilaw, hindi, doon pa lang sa papasok ng Bitukang Manok, grabe na. Then, syempre hindi na tayo tunog lata ngayon at maraming salamat kay Mrs. at meron na tayong magamit na action camera, no, at sunod-sunod yung pagkasira ng ating GoPro tapos 360. At least hindi na tayo sunod tunog lata. So eto yung nire-repair yung kalsada pag dito kayo dumaan sa Bitukang Manok. Ayan, may mga part na one way. Gawa nga ng ayan, no, sinisemento yung mga papachi-pachi, yung mga hindi na talaga kayang daanan. Siguro hindi tayo makakapag-row kasi kasama natin si Mrs. So first time niya mag-camping, ano. So talagang wala pa siyang idea. At siguro by April na yung lakad natin kasama ang Raw Boys, ano, kasi sinet talaga namin na tatapusin muna yung mahal na araw para at least mahal na araw puro family yung kasama ng bawat isa, no. Pero abangan nyo, marami na kaming naka-itinerary na plinano na mga epic na raw camping spot. So talagang lulupitan pa namin sa mga susunod na pagkikita-kita namin, ano. Dito sa medyo malubak na. Hopya, lubak, bagang, di ba? Pipili pa rin kayo ng part na ano, medyo mainam-inam. Ito yung bagong semento lang to yung dinadaanan natin, kaya medyo makinis pa. Nahatak pa naman ni Ugis yung bigat naming dalawa ni Mrs. Patag pa mamaya masusubukan natin dun sa ano, sa diversion, yung nag-trending na ano, na matarik na diversion. Dun tayo dadaan para masubukan natin to si Ugis. Kung kaya ba tayong iahon nito, ano. Lalaki ng alon, ayan, no. Sana maganda yung audio ng ano, first time ko gumamit ng DJI, ano. Kasi nung nakaraang mga vlog natin, hindi pangit yung audio ni 360. Siguro hindi siya ano, hindi sila bate ng mic ko sa DJI, kaya pangit yung outcome ng tunog. Ito na yung their version sa Gumaka na matarik. Kaya yung ibang truck na nadaan dito isa umiiwas din sila, imbis sana na ito yung ginagamit nila. Para sa kanila talaga to para hindi sila dumaan dun sa proper ng Gumaka. Kaso nga lang gawa isa matarik yung pagkagawa, kaya may mga malalaking truck na tumitirik talaga. May napapanood pa nga ako sa video na kinukuha nila ng patras, baka sakaling makuha, no, pero wala talaga. So madalas ang makakasalubong natin dito, makakasabay mga ganyang maliliit lang mga canter, tapos ayan, motor, kotse. Pero maganda yung view na ito. Pagdating dun sa gitna, isa parang may mga kapihan, may mga karinderya sa bandang gitna. So hihinto tayo dun para makapagpalipad ng drone at maipakita ko sa inyo yung top view, ano. Uy, yan, oh. Ito yung matarik. Wala na, naka full throttle na si Ugis. 47, 45. Wala gapang, oh. Pero mabigat naman yung karga ni Ugis ngayon. Kumbaga yung camping gears pa lang namin full pack na. Dalawa pa kami ni Mrs. Pero kaya, ayan, 40. Kaya mo yan, Ugis. Kahit yung basa yan, hirap na hirap. 42. Hirap na hirap yung motor ding. Baba ka kaya? Antayin na lang kita dun sa ano. Let's go. Kaya mo yan. Obya. Kaya
Eto na siguro yung sa una na siguro yung sinasabi kong ano, parang kainan. Tapos may overlooking. Ito na yun. Ito yun. Dito yung mga nag-stop over. Yan. Dito tayo sa malilim. Ayan, may kapihan. Ayan, tanong mo na yung dagat ng Gumako. Halamanan at iba pa. Grabe, lakas ng hangin. So, hindi kaya. Gusto ko sana magpalipad ng drone, kaso hindi kaya. Kita nyo naman paano iwas-iwas yung nyog, puno ng nyog at nasa mataas na parte tayo, Baka hindi kayanin ng mini tree lang kasi gamit natin, sobrang gaan. Ayan, ganda na ito, di ba? Ano to? Bumaba na, ayan, bumagsak, nakakatakot. Grabe mga kabundukan, ganda rin eh. Ayan yung sinasabi ko talaga na hirap yung kahit malalaking truck, ayan, nabalahaw na siya, hindi na kinaya. Yung design ba ng kalsada na to sobrang tarik. Unahan na natin. At matarik to. Masarap lang talaga dumaan dito, ayan Wow. Kung ganito lang sana yung mga kalsada, papuntang Bicol, ang sarap talaga bumiyahe siguro. Mabilis lang siguro yung biyahe mo. Kaso hanggang dito lang to eh. Na rin to, ayan na rin bumangga. Ayan. Nilaglag niya na lang siguro, Genti. Talagang pag driver ka, kakabahan ka talaga dumaan dito, lalo pag mga ganong kalalaki. Buwis buhay talaga eh. Kaya yung iba, pinipili na lang dun sa proper ng kahit matraffic. Mabagal yung nila. O bawal na sila dun. Ito, hinihila. Hindi. Magkasunuran lang. Ayun pa yung matarik Kita nyo yan? Yan yung dadaanan natin matarik. Yung pala yun. Yung matarik din. Pagpapunta ka naman ng Bicol. Ang dami nating nadadaanang nababalahaw na yung mga sira na nakapark na lang sa gilid na malalaking truck. Ayan Kita nyo naman, hirap. Huwag ka na overtake, boy. Si Flash, hindi na siya Flash, gumapang na eh. Ito, kita mo, nasiraan din, baba makina. Talagang killer ng mga killer ng mga malalaking truck. Dito na nagtatapos ang ating pagdaan sa bypass ng Gumaka. Then, dahil mahal ang gas ngayon, sobra mahal, grabe. Napakamahal mag-rides ngayon. Ang ginagawa ko, pag nababawasan ng at least 2 bars, nagpapakarga na agad ako na yung madadaanan ba. Kasi baka pagdating ng Bicol, is mahirapan tayo magpakarga. O baka mamaya, mas malaki na yung diferensya ng presyo ng gas. Ito, so Petron tayo. Siyempre, laking Petron tayo. Titingnan natin kung magkano ang gas dito. Kanina nagpagas tayo ng bandang Montalban, 70. Check natin. 74. Magkano XCS, boss? 74. Yun, 4 na piso yung diferensya. Kanina 70 lang din eh. Dati yung tuwan yan, yung ganyan, 228, parang almost full tank na yan. Ngayon, lang, 3 litro lang ang inaabot. So, ipapakita ko rin sa inyo kung magkano yung nagastos natin sa gas simula Montalban hanggang Bicol. So, tinabi ko yung mga resibo para magkaroon din kayo ng idea kung magkano yung magagastos.
At ang gagawin natin, puro Petron lang yung pagpapagasa natin, ano, hanggat maaari puro Petron lang. Pero siguro baka maabutan tayo dun bandang Bicol na isa. Napakahirap na rin maghanap ng Petron. So siya, at mainit na. Alright. Katapos ang nakakabwisit na biyahe, nandito na rin tayo sa Pulangi. Ayan, ayan. So, hindi na natin na videohan yung daanan kasi nakakabwisit. Sa sobrang hirap ng daanan at grabe ang mga lubak magmula Pagbilao hanggang Sipukot, ay minabuti na nating ihinto ang ating pagbablog. Sa halip ay nag-focus na lang tayo sa ating pagmamaneho upang makarating ng ligtas. Lahat nagsilaglagan yung mga tornilyo natin, so nawala na tayo sa wisyo. Then ang nagastos natin sa gas isa, yung huling paggas natin isa hindi na sa Petron, parang generic na lang, isa naka 850 pesos tayo lahat from Montalban hanggang dito sa Pulangi, Albay. So 850 yung nagastos natin. At kung gagawi kayo ng Bicol, siguraduhin nyo na kondisyon yung motor nyo. Talagang grabe yung lubak from Pagbilao hanggang kalahati ng Sipukot. Kayo na makakaramdam ng mainam-inam na daanan, ano. So yung visor ko lumuwag, ipapaayos na lang natin to sa Honda. Binaba ko na, bakat mga laglag lang, parang tinali ko lang. So yun lang naman. At magbababa lang tayo ng gamit, tapos maghahanap na tayo ng campsite. So hindi na tayo kahapon nakapag-camp at pagod na rin tayo sa biyahe. Grabe, sobrang pagod natin sa Manila to Bicol, ano. Sobrang tagtag. At ngayon naman maghahanap tayo ng campsite na malapit lang dito sa amin. Doon yun sa pinuntahan nila John Pax nung nag-Bicol siya, pero hindi doon sa mismong pinagcampingan niya. So overlooking yung pupuntahan natin. Tapos kung bibigyan tayo ng clearing, at ang hirap ng clearing ngayon kasi habagat, sobrang is makikita natin si Mayon tapat. Ang lang kasi dito sa pagkakampingan natin, mas mababa yung chances ng clearing pag si Mayon yung sadya nyo, ano. Dahil dito banda sa amin madalas yung ulap na naiipon. Hindi katulad dun sa Kitwinan Hills. Malapit lang pala dun, malapit lang pala sa amin din yung Kitwinan Hills, dito ang bandang side. Is dun yung malaking chances na may clearing lagi si Mayon. So sa ibang araw natin pupuntahan yun, at marami pa tayong campsite na pupuntahan, ano, at ipapakita sa inyo. At syempre kasama ko yung aking anak si Dylan. Tapos si Mrs. sa habol na lang. So doon na lang kami magkikita. Iyan lang si Mayon, ayaw magpakikita. Ganda rito, mag-green pa rin. Puro pa rin sa gilid. Simula sa bahay, malapit lang to, mga 10 kilometers nandun na tayo. At familiar kayo sa Mayon Loop, ito yung ruta na yon, kasama to. Pag tinagos nyo to, pag tinumbok nyo to, is tatagos ng Tabaco papuntang pag Kumanagas papuntang Legazpi na. Kaya kung magmamayon loop kayo, isa dito rin yung daan nyo, kasama to sa ruta na to. Maganda yung panahon kaso maulap. Wala rin, naunti lang chances natin na makita si Magayon. Dito naman maganda naman ang kalsada, yan, espaltado papuntang Tabaco City. Tapos dito rin yung papuntang Mayon Skyline, at marami rin campsite dito hanggang makarating kayo ng Tabaco. At magandang falls sa Vera Falls tsaka Busay Falls, dito rin yung way. So sa ibang araw babalikan din natin, at para maipakita ko sa inyo, kahit na-vlog na rin natin yun, ano. Grabe lakas ng tinatangay tayo ng hangin. Hinto muna tayo.
Alakas ng ano, baka sumemplang tayo. Ang lakas ng hangin, tinatangay yung motor. Tapos ayan si Mount Masaraga. So hindi tayo makakapagpalipad na ito ng drone kung ganito kalakas yung hangin. Tingnan nyo naman yung, ayun, yung mga puno. Winawas-iwas. Hindi kakayanin yan ng mini tree natin. Diyan tayo magkakam sa paanan ng Mount Masaraga. Kaya kung pupunta kayo, expect nyo na aahon kayo ng matarik-tarik din. Pero maganda naman yung kalsada, simentado. Kaya kaya pa rin. Kaso may mga time lang talaga tulad ngayon siguro baka malumot yung daan. At maulan na rito sa Bicol. Kabaliktaran ng weather natin sa Kamaynilaan, no, mainit. Ganda ng scenery dito, you know. Sarap. Ito yung pinaka-favorite kong part pag magmamayunlop. Ang ganda ng ano, taas dito sa kanan ko. Ayan na si Mayon sa bandang kanan, kaso wala pa rin. Dito lang sa part medyo malubak kaunti, pero hindi naman gaano ka ano, kalubakan. At maganda talaga yung kalsada pag pupuntang Tabaco. Hirap sa no. Tapos dito na agad yun, kakaliwa tayo dito. Ayan. Ayan, dyan tayo pakyat, pahihayan. Hanap muna tayo ng ano. Dyan na tayo ding eh. Dito tayo umahon doon at mananghalian muna tayo. Walang pansit ba to si ate, sayang. Binagungan. Ay, galboroto si Mayon, no. Grabe, no, si Mayon, no, ayun, no. RRMC 11:29 AM 15 Mar 26 Nagaganapang minor Pagputok ng bulkan, nagsimula kanina ng ano. So kung may clearing lang sana makikita natin yung labi ni Mayon na nagbabaga, no. Pero safe naman dito banda sa amin. Akit na tayo. Let's go. Titingnan natin kung kakayanin yung ahon dito. Dito sa side ni Masaraga is ulanin talaga kasi ayun, nasa likod natin yung malabong kabundukan ni Mount Masaraga yan. Kaya ulanin dito sa part na to. Oh, hindi kinaya ng motor natin, nak, no? Yung inarkila naming motor, tricycle. Oh, hindi kinaya. Ewan ko lang kung ito si Ugis kung kakayanin. Ang daming dala. At ang problema pa pala natin, ano, isa ang hangin. So, pag mag-pitch ka ng tent tsaka tarp, yun yung pahirapan mag-setup na naman. Malamig, grabe. Dito pa lang, ramdam na natin yung ano, lamig. Eto, meron din Vista Home campsite din. Nakalimutan ko lang sabihin kay John Pax nung nag-Bicol siya na dito siya dumaan eh. Hindi naman alam na gagawi siya dito, ano, kaya hindi ko rin nasabi. Ayan, oh. Simentado na yung Havitils, ayan, oh. Doon na papunta. Yun yung the campsite na maganda rin doon. So titingnan natin kung saan tayo. Simentado na, ano. Dito kasi kay tatay, naipapasok mo yung motor. Ayan na si Mount Masaraga, oh, sa tapat natin, oh. Ahon. Tapos bukas, lilipat din tayo. May mga ginawa na akong itinerary na pupuntahan natin na napuntahan naman natin yun nung nagbibisikleta tayo. Uulitin lang natin ulit nang nakamotor naman at magkakamping. Ito na yun. Ito yun, oh. Nakalimutan ko yung pangalan ng campsite ni tatay. Dito kasi gilid lang ng kalsada. Ayan, oh, kaya ng motor natin. Akala ko paglalakarin kami ni Ugis eh.
Ao, Nugis! Kaya mo yan! At tinutulak tayo ng hangin. Nakatulong pa. Ayan, Casa di Aurora. Oh, di ba? Ah, may bago nang gawa. Ayan oh. Ah, ito pala, nakalimutan ko na yung pangalan. Pahayhayan sa Bulod. Baba, baba. Ayan oh, yung falls yan eh. Ayan oh, yung banda. Ganda, ganda ng parang life age ng ano, Mount Masaraga. Campsite din yan. Yan yung The Campsite. Tapos sa The Habit Hill. Campsite din ito. So, papaliparin na lang natin ng drone para makita nyo. Eh, may hanging bridge na sila dun, no? Pero mura lang naman yung ano, mura lang naman yung entrance dito. At dito ko na pinili sa Pahayhayan sa Bulod, isa malapit yung motor natin. Nga pala, isa mura dito kila nanay. 100 lang yung overnight, tapos 100 pesos lang yung tin pitching nila. So napakamura. Tatlo kami, parang 400 lang, tapos kasama na yung kubo na paglalatagan natin ng tent at hindi tayo makakapag-set up ng tarp. At tingnan nyo naman yung gano'ng kalakas yung hangin, minawas-iwas. Ma-stress lang tayo. Maganda sana dito tin pitching, tapos maluwag pa yun sa pababa. So mamaya ko kayo itutur. Baba muna tayo ng gamit. Tapos ayan si Mayon lang. Ganyan kalapit si Mayon dito. Kaso nga lang ngayon, dito talaga yung madalas na walang clearing. Kasi yung sinasabi ko yung Kitwinan Hills isa nasa kabilang side niya. So dun mas maganda yung clearing lagi. So sa mga susunod nga na ibang araw, pupuntahan din natin yun. At ayun yung Mayon Skyline dun. So puntahan din natin yun. Baka bukas pasadahan natin. Dito tayo mag-set up sa loob ng kubo. Pinahad lang tayo ni nanay ng 50 pesos para makuha natin tong kubo, di ba? Ang bait dito. So talaga rito kasi mabilis kausap si nanay tsaka si tatay. So 400 kasama na tong kubo, entrance. Tapos 50 pesos lang yung tin pitching. So 100, 300 kami. Overnight na yun Last year, ganun din yung sistema nung nagano ako. Nagpunta dito na inabot nga pala ako ng bagyo nun. Ano mo kay ilakita? Sa gitna, ayan. Alright, napagpahinga na tayo. At tapos na rin tayo mag-set up. Mamaya papakita ko. At grabe yung hangin na nagpalipad ako ng drone. Sobrang nakakaba kasi hinahangin talaga. So slight lang yung pagpapalipad natin. Tinamingan lang natin na yung hindi gaano kalakasan yung hangin. Ayan yung makikita nyo rito. Ayan si Magayon na ayaw magpakita. Yan, luwag niyan. Hanggang dun pa, pwede kayo mag-pitch ng tent hanggang dun sa baba. So, puntahan natin. Ito may mga cabin din. At ayan. Kasi ito ang setup natin. Ayan. Kinover natin sa dito. Lagyan tayo ng 50 pesos dyan para makapag-pitch. At hindi tayo mag-iba sa hangin. Then ayun, may mga TP house sila, yan, CR. Then ang bayad dito 800 yata. Tinanong ko kay nanay. Dito ang ganda rin dito, good din dito mag-pitch ng tent. Habang tapat mo si Magayon. Then ang daming pa-bulaklak dito nila nanay, diba? Pa-picture ng paru-paro. Ilak mo dyan, Deng. Ito, libutin ko lang kayo. Ayan. Habang upo ka dyan, tas kung may clearing, dito si Mayon. Nat, upo ka nga dito, Dylan. Diba? Habang nakaupo kayo dyan, tas ayun si Mayon. Ayaw pa rin magpakita. Diba? Shoutout nga pala sa aming t-shirt, Tara Camp by Clamp Moto Project. Si kapatid na Basti ang gumawa na ito. Napakalupit ng mga, hindi lang yun yung mga sinusot nating riding jersey, gawa rin yun ni kapatid na Basti, Clamp Moto Project. Napakaangas. So, pangit naman si mami mo. Diba? Tapos mamayang gabi, siguro may mga pailaw sila dito. Malawak din na ito. Tapos, ayan, picturean pa rin yung
Parang uupo ka dyan. May swing din doon. Diba? Solid din yung ano. Solid din yung landscape nila. Hanggang dun po. Duwag, no? Tapos eto, may helicopter pa. Ganda niyan. Diyan, no? Diyan ka mag-uupa. Di ko alam kung magkano yung rate dyan. Ganda ng landscape, oh. Hindi pa. May helicopter. Oo ka dyan. Tapos dun siya ngayon. Ang lawak ng landscape nila. Ano. Ganda. Kasi dun, pag dun ka mag-pitch ng tent, wala ka ng view. Ito na yung magiging view mo. Si Mount Masaragayan, no? So, good spot pa rin yung napwestuhan natin. Ito kalabaw. Upo ka dito. Ito yung maganda. Ito yung magandang pwesto. Ayan, no? Yung kubo-kubo. Tapos ito yung sakop mo pa to. So, maganda rin yung payahin sa bulod. Bukod sa mura, is malawak. Diba? 50 lang yung 10 fetching. 100 yung entrance. Tapos nag-add tayo ng 50 pesos para makapag-fish tayo dun sa yan. Solid. Ganda rin ito. Yung pagkaka-landscape para siyang ano, hagdan-hagdan pala yan. Yung pagkagawa. May mga season dito na maraming bulaklak to, pa-sunflower to. Ngayon siguro sa hindi nila tinaniman. Nung pumunta kasi tayo that time, isa maganda yung pagkatanim ng bulaklak. Pero ngayon isa maganda pa rin naman. Ito bago lang to, halatang bago eh. Yun, kabundukan, ganda. Upo ka lang dyan, nak, yung picture tayo. Bibili muna tayo ng ating pagkain ngayon. Sa baba may mga tindahan naman ng mga ulam na mga raw na ulam dito. Hello tay. Ako ulit. Bibili lang. Tapos ito kila tatay, kung may mga pangailangan kayo, may tindahan sila tatay. Ay sarap ng pansit tatay. Ako yung nakaraan binagyo dyan. Ako yung nakaraan. Ikaw yata yung bantay. Gabi na, dumating. Bumalik ako ulit. Sige tayo, malengke muna. So malengke muna tayo. At enjoy natin tong ano. Hindi na ako nag-helmet, pagpasensyaan nyo na at sa baba lang naman ito. Wala pang 1 kilometro. Ayun. Nandun na tayo. Sarap na ito. Dito magpa-park kayo. Dito yung sasakyan nyo. Oh, may swimming pool pa dun, may infinity pool. Ito na. Ito na yung nakahanap ko kay Laanan. May ano pangalan mo na eh? Shoni. Ito kay Ate Shoni yan. Ito yung hinahanap ko nga. Pansit halo to din, ba? Oo, pansit talo. Pansit dinuguan. Dinuguan, ayan. Tapos papartneran natin ng Pandili Gaspi. At syempre naghiram na lang din ako kay ate ng lagayan. At ibabalik ko na lang din. Oo. Hindi tayo nakapagdala ng mga gamit. Magkano lang te? 145. 135 lang. 135 ba yun? Ako lang ako. 135. Tama, 135. 135. Oh, di ba? May itlog na yan, sa halagang 135, tatlong order. Di ba? Saan ganito kamura yung pagkain dito sa Bicol? Te, thank you te. Ibabalik ko na lang te. Down to. 25 kila atin laki, no? Te, anong pangalan dyan te? Para bread. Dalawa. Para sa atin sa pansit bato. Merienda time. Ayun, no? Grabe yung Mount Masaraga. Ang ganda. Ito yung, ayan na yung binili natin, no? Pansit halo ang tawag. May dinuguan. Tapos ito. Pandili Gaspi yata ito eh. Binayo ko pa to. 25 isa neto. Pero mabigat eh. Solid ka na rito. Habang kumakain kami, inaantay natin si Mayon na wala na to. Hindi na yung magpapakita siguro hanggang bukas. At grabe ang lamig. Wala pa tayong 1 araw dito. Sinisipon na tayo. So, chibog muna. Wow. Sa halagang 40 lang. Ayan o. Busog ka na. May egg na yan. Tsaka may laman. May halaman na dinuguan. Tapos lalagyan mo ng suka. Ayan. Apakasarap. Okay na? Oh, sige na. Bigyan mo.
Grabe yung lamig. Wala si Mayong gabi na, yun pa rin oh. Gabi na. Liwanag talaga ng Osmocam pala, hindi nga tinanong kahit gabi na. Ayun oh. Liwanag pa rin. Pakape. Lamig, sobrang sarap dito mag-camp, malamig. Sarap matulog. Yung mga sasakyan is kaya naman. Kahit nga tuk-tuk kaya dito. Maganda yung kalsada, semento. Tapos ayun lang yung highway oh. Sa tapat. Kasi ito na yung campsite. Gabi na. Ayan. Grabe lamig. Tapos nagpasaing tayo kay tatay. Sinaing. Tinabad na tayo kasi mahangin. Hindi tayo makapagluto na maayos. Tapos bumili tayo ng pangat. Pangat to, di ba? Yeah. Na may may alimasag yung So kain. Sarap na. Sarap na itong ayun Pinangat. pinangat. May Bali nga yung mag to, parang utak ng Gago. ay yung taba ng alimasag na binalot. Binalot sa laing. Puta. Sarap. Magaling Ang lamig. magluto si mama. Binigay. Lamig sobra. Sarap matulog na. Ayan o. Timing sobra dito sa campsite ni tatay. Ayan o, kuliglig lang ang maririnig mo. Tsaka yung pagaspas ng hangin. Tapos pwede ka rito tumambay-tambay sa gabi. At may konting city light na matatanaw mo. Ayan. Ito hanggang sa dito kasi ang lamig tumambay. Sinisipon na tayo. Ayan. May kaunting mga city light doon. Si Mayon wala pa rin ayun, hindi natin nakikita yung yung paglalaba niya. Yung mga laba sa bunganga. At nag-aalboroto yan, hindi lang natin matanaw kasi natatakpan ng ulap. Good morning. Sa wakas nagpakita rin si Mayon. Ayan o. Oo. Ayan na. Good morning. Grabe si Mayon. Ang bilis mawala. Kaya pagpalipad na tayo ng drone nuna natin bago tuluyan siyang mawala. Ayan. Tinabunan na naman ng makakapal na ulap. Pero sabi ni tatay, mga alas 4 daw isa clearing eh. Kitang kita ngayon wala na naman. Pero at isa nakuha na natin ang drone. At sobrang lamig, grabe. Pag pupunta kayo dito, siguraduhin nyo magdala kayo ng jacket kasi lalamigin kayo. Si Mount Masaraga, tahimik ang ating pagtulog dito sa Pahayhayan sa Buludan. Sobrang lamig bukod sa yung mga ibon. Magigising kayo sa huni ng ibon eh, hindi sa mga ingay. Ayan o, sarit-saring huni ng mga ibon kasi papupuno ng paligid. Ganda. At nagpakita sa atin si Mayon So tara, at wala pa man din isang araw tong ating action camera, isa nahulog na naman. Wait talaga, nakakainis. Sunod-sunod yung kamalasan natin sa gadget kapi lang tayo at video lang natin kasi ngayon. Wala na, malaking ulap na itatapon. Morning anak, nag-toothbrush ka na? Wala. Ay, di pa. Nag-toothbrush na dali na. Wala toothpaste. So yun, pack up na tayo at may pupuntahan pa tayong ibang campsite, ibang location naman at ipapakita ko sa inyo yung ating paglilibot dito sa lugar ng Bicolandia. By the way, nandito tayo sa Pahayhayan sa Bulod. Yung rating niya is 100 yung overnight stay. So kung may dala kayong tent, 50 pesos lang yung tent fetching. Tapos ayan, kung tinatamad naman kayo, may mga parintahan sila tatay. Yung pinakamahal nilang kubo is 1,000, maganda na. Ayan. Tapos yung pinakamura 800. Then
Eto si Mayon, safe dito mag-camp. At kung mapapansin nyo, kahit mag-alboroto si Mayon, etong side dito ni Mayon is tingnan nyo, puro mapuno. Dahil hindi dyan umaapaw yung lava just in case na mag-alboroto si Mayon, ano. Doon yan banda sa Ginubatan, bandang Legazpi. Doon yung makikita yung parang pulbos ni Mayon. Dong side. So tara at may pupuntahan pa tayo. Samahan nyo kami muli kasama ng aking pamilya sa pagka-camping na ito sa Bicol Edition natin. So tara, hanap tayo ulit ibang spot. Napagputak sa Bulkang Mayan na Ayan. Nagsimula Cananong 6:43 Laging a.m. nagpapaalala si Sumanod sa Magayon. Havaso.